Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao po. Magandang araw po. So ito po mga kababayan yung video natin. Gusto ko lang dito magkomento kasi mukhang umiyak na naman po ang mga nasa kabila, mga kababayan, sa ginawang pag-inaugurasyon ni PBBM sa sport arena sa Sorsogon po mga kababayan. Umayak na naman sila mga kababayan tulad po ng ginawa ni PBBM doon sa Pangil Bridge. Diba? Nung sa Pangil Bridge, umayak din sila. Dahil sabi daw nila mga kababayan, inangkin na naman daw ni PBBM ang Pangil Bridge. So ganun din naman ho dito mga kababayan. Sinabi na naman ng mga didilis dito na inangkin na naman daw ni PBBM ang pag-inauguration niya dito sa sport arena dito po sa Sorsogon mga kababayan. Sa lahat nating mga kababayan, may nakita po ba kayo na inilagay ni PBBM o inukit dyan sa arena na yan na pangalan niya o mukha niya? At narinig nyo ba na nagsalita si PBBM, ito ay proyekto ko? Wala ho tayong narinig na ganyan. Bagkus, sinasabi pa ng Pangulo, ang proyektong ito ay para sa lahat ng mga Pilipino. Sa lahat ng mga tao dun sa Sorsogon. Tapos mga kababayan, makikita natin sa mga kababayan natin sa Sorsogon kung gaano nila i-welcome si PBBM. Baka kasi ito ang ikinagagalit ng mga didilis o ikinaiinggit ng mga didilis po mga kababayan. Biruin nyo ba naman, nakakakilabot ang pagsalubong ng mga tao dun sa Sorsogon. At hindi lang yan. Mismo po si Bam Aquino na dating senador at dating VP Presidente na si Leni Robredo ay sinalubong ang ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Sorsogon. Diba? Baka ito na naman ang ikinagagalit ng mga didiles. Kasi si PBBM talagang nakakangiti pa nung kinamayan si VP Leni Robredo. Nakangiti pa mga kababayan at masaya na nagkita muli si VP Leni at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Baka ito na naman ang ikinagagalit ng mga didilis. Kasi nga mga kababayan, nung pumunta po si VP Sara doon sa kay Leni Robredo, no? Mukhang hindi pa sila welcome doon mga kababayan nung pumunta sila 'di ba? Wala nga tayong nakita nung kung anong paliwanag ni VP Leni Robredo doon sa pagpunta ni VP Sara doon sa kanilang lugar. 'Di ba? Pero dito makikita natin mismo si VP Leni sinalubong niya si PBBM. Mga kababayan, outside ang politika na 'yon. 'Di ba? Outside ang pamumulitika doon. Dapat gano'n naman kasi mga kababayan. Dapat gano'n tayong mga Pilipino. Sport ba? Pagdating sa panunungkulan, kung sino nakaupo, dapat suportahan. Hindi na pabagsakin para lang makabalik sa kapangyarihan. Dapat gano'n. Diba? Kasi mga kababayan, tingnan nyo po dyan, kung gaano ni-welcome ng mga taga Sorsogon ang ating Pangulong BBM, mga kababayan. Panoorin nyo dyan sa video natin dyan, sa screen. Pakita ko sa inyo kung paano i-welcome. Talagang kinilabutan ako habang nakikita ko po itong video na ito. Ayan guys, panoorin nyo dyan. Ayan. Natutuwa pa si PBBM. Ayan, nagtakbuhan yung mga tao. Ayan. Ayan. Ano kaya yan mga kababayan? Ayan, mga naka-BBM pa o nakasuot ng mga pula. Tapos may pangalan na PBBM. Baka ito ang iniiyak nila. Wow naman mga kababayan. Kaya pala, nakakakilabot
ang pagsalubong ng mga taga-Sorsogon kay PBBM. Tingnan nyo naman yan mga kababayan, oh. Nakita nyo ba yan? Oh. Baka ito yung ikinakagalit po ng mga didilis mga kababayan. Ha? Grabe, oh. 'Di ba? Baka ito yung ikinakagalit po ng mga didilis. Grabe. Tsaka wala namang maangkin po dyan sa proyekto na yan. Dahil yan ay para sa taong bayan. Sa mga kababayan natin dyan sa Sorsogon. Wala hong binanggit ang ating Pangulo na yan po ay proyekto niya. 'Di ba? May narinig ba kayo? O kayo lang ho talaga ang gumagawa ng mga didiles ng sarili nyong version na inaangkin ni PBBM? Kasi may hilig kayo sa ganyan eh. Kasi gawain ho kasi yan ng mga past administrasyon. Gawain nila yan. Yung mga proyekto ni Aquino, 'di ba? Inangkin ho yan ng karaan past administrasyon ni Duterte. Mga kababayan. Totoo yan. Posible po na walang proyekto na nagawa po si Pinoy nung panahon niya, mga kababayan. Imposible yun na wala siyang proyekto. Siyempre hindi natapos. Itinuloy lang ngayon ni Duterte at natapos sa kanya. 'Di ba? Oh, ganon din kay PBBM. May proyekto si Duterte na hindi natapos, itinuloy ni PBBM. 'Di ba? Ganon naman eh. Sino gusto niyo mag-inaugurate yan? Dapat sinabi nyo kaagad na si Duterte mag-inaugurate yan, hindi si PBBM. Dapat yun na lang yung ni-request nyo. Dapat yung mga didilis pumunta lahat doon. Pumunta sa pwede ba si Duterte na lang ang mag-inaugurate? Diba? Dapat yun na lang sinabi nyo. Yun nga lang kung papayag ang gobyerno. Diba? Wala na siya sa gobyerno. Mga kababayan, una-una sa lahat, ang ginastos na pera dyan ay hindi ho galing kay PBBM, hindi galing kay Pinoy, hindi galing kay Duterte. Pera ng taong bayan yan. Sa tax natin galing yan. Ha? Wala hong umaangkin dyan sa proyektong yan. Sinabi na nga ni PBBM, di ba? Hindi ko inaangkin kung ano man ang proyekto. Ito'y para sa taong bayan. Wala hong sinasabi si PBBM na kanyang proyekto yan. Kayo lang ho na mga didilis ang mahilig magsalita ng ganyan kay PBBM. Kayo lang palagi ang nagsasabing, inangkin na naman ni PBBM. Porque pinost niya lang po sa Facebook page, sa Facebook ng PCO. Inangkin na kaagad ni PBBM. Ay grabe naman talaga. Oo. Okay sana mga kababayan kung nakita natin doon na nilagyan ni PBBM mismo yung pangalan Sorsogon, tapos nilagay dito sa baba, PBBM project. Diyan, magwala kayo. Pero wala ko mga kababayan. Nag-inauguration lang po si PBBM. Binuksan lang po ang sport arena para sa mga kababayan natin doon sa Sorsogon. Diba? Ito kasing mga didilis na to masyadong apektado kapag may mga ganitong kasi siyempre mga kababayan, proyekto daw yan ni Digong. Bakit di yan natapos ng panahon niya? Inabot pa kay PBBM. Diba? Di dapat tinapos yun ng panahon niya para wala nang sisihan. Kasi ngayon mga kababayan, sa tingin nyo matatapos ba ni PBBM yung mga proyekto niya ngayon? Hindi niya matatapos yung mga proyekto niya ngayon. Kaya sa susunod na mga presidente pa, maabutan nila yan at matutuloy nila yan. Depende kung itutuloy nila yung mga proyekto ni PBBM na alam natin na makakatulong sa bansa natin. Tapos sasabihin ng mga didiles, bakit may proyekto ba si PBBM ginagawa? Bakit? Nanonood ka ba sa mga balita na totoong nagbabalita? Hindi. Kaya hindi mo alam. 'Di ba? Pero kung nanonood ka sa mga balita, sa mga totoong nagbabalita, makikita mo na maraming nagagawa si PBBM. Maraming proyekto na nagagawa si PBBM dito sa bansa. Yun dapat ang pinaniniwalaan ninyo. Huwag yung puro fake news ang pinaniniwalaan ninyo. Huwag kayo puro paniniwala doon kay Maharlika, kasi si Maharlika mga kababayan, galit lang yan kay PBBM kasi hindi siya nabigyan ng posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Kaya nagagalit yan kay PBBM. So ito, may paparinig po ako sa inyo mga kababayan na talagang nakakatindig
balahibo din at talagang nakaka-touch, mga kababayan. Ewan ko na lang kung sa mga didiles. Kasi nagko-comment mga didiles dito eh. Ito, pakinggan muna natin ito mga kababayan para marinig din po ng mga kababayan natin itong ginawa ni PBBM nung birthday niya, mga kababayan. Ito, mga kababayan. 14 years na ako dito sa PGH. For the longest time, at saka nagtanong na ako sa mga kasama ko na 30 years na nagtatrabaho dito, wala silang na-experience na nangyari yung ganito. Parang ngayon lang. Pagdating ko dito noong September 13, pagpasok ko, may mga booth pa ako. Yan naman ang alam namin, may magpapakain daw. So, nandito sa atrium. May program daw si BBM, si President na mag-zero billing. So, na-shock kami kasi parang hindi kami makapaniwala noon. Kasi totoo ba yun? Kahit 100,000 peso na bill, bababayaran ba? Yung ganon. So, meron kasi kami dito na kasi magkaroon kami ng immediate family na may sakit or kami mismo, salary deduction yun eh. Kahit 200,000, hanggang sa mag-retire na kami, babayaran namin yung paunti-unti. At saka yung pala, dagdag lang din. Walang press release. Talagang nagkagulatan lang kami na totoo ba na zero billing? Kasi walang sinabi ahead of time na mangyayari to. Mas maganda na nakikita natin kung saan napupunta yung pera. Hindi lang kung magtatanong tayo, saan ba napunta yung pera? At least may nakita tayo na result, may beneficial. Appreciation post ako sa Facebook page ko. Sabi ko nga, can I tell honestly, na hindi si President yung binoto ko last election. Pero the way na nakikita ko kung paano siya nagpapalakad, sabi ko, kung ano yung magaganda, purihin natin, i-appreciate natin. Kung may mga pangit, karapatan natin bilang Pilipino na punahin siya. Yun. Kaya masasabi kong yung program na to, hindi lang naman sa PGH, nalaman ko din sa presidential communication na may post na pati pala lahat ng tertiary hospital. So parang napakalaking bagay. Tapos walang picture niya, walang tarpaulin nung nangyari yung araw na yun. So nakakatawa. So mga didiles, alam niyo na. Hindi lang ho sa PGH yan, kundi buong Pilipinas po. Buong hospital po sa Pilipinas. Yung birthday po ni PBBM, zero billing yan. Nagawa ba yan ng mga past administrasyon? Nagawa ba yan ng idolo nyo? Hindi. Hindi yung nagawa ng idolo nyo. Pero, magpasalamat pa rin tayo dahil may presidente tayo na katulad ni PBBM. Mapagmahal sa mga kapwa niya Pilipino. Diba? Purihin natin ang nagagawa ng gobyerno. Hindi ho para sirain ang gobyerno o puro fake news ang ipapalabas para lang sirain sa ibang mga Pilipino. Huwag tayong ganon, mga kababayan. Dahil hindi tayo makakatulong, makakasira pa tayo sa ikakaganda ng bansa natin. Dapat nagtutulungan at nagkakaisa tayong mga Pilipino. Kaya nga never ho natin narinig na nagbigay o nagsalita ang Pangulo natin against sa paninira sa kanya at against din sa mga naging kalaban niya dahil gusto niya magkaisa na tayo. Yun nga lang kasi, meron talagang sakim sa kapangyarihan na gusto ang hawakan ng ating Pangulo. Yun nga lang, hindi nila nagawa. Kaya thank you Lord dahil binigyan mo ng magandang liwanag ang kaisipan ng ating Pangulo at hindi sila nagtagumpay sa kanilang masamang balak sa ating gobyerno. Maraming salamat ho at magandang araw po sa inyo lahat. God bless.